Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22 ng Enero, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Bato de la Rosa. Kasi nung 64th birthday niya ay nagparamdam siya. Opo, almost 3 months, wala naririnig sa kanya, pero ngayon ay nagsalita siya o nagparamdam siya o nagboses siya, Bato de la Rosa, ang title ko po ngayon ay Bato de la Rosa refuse to submit to foreign jurisdiction on his 64th birthday. Yan po ang title ko ngayon at yan ang tatalakayin ko. January 21, 2026, Senator Ronald Bato de la Rosa released a statement breaking his silence amidst report of potential International Criminal Court ICC arrest warrant, declaring he is alive and well and asserting his refusal to submit to foreign jurisdiction sa foreign court. Yun po ang ibig sabihin niyan, Bato de la Rosa refuse to submit to foreign court. Ayan po, Ngayon ay inuungkat niya dito ang yung makabayan. Opo. Ay pero wala naman yan. At yan po ang ipapaliwanag ko, pinipilit ni Bato de la Rosa at parehas din sila ni Duterte. Siguro yun ang turo sa kanila ng abogado nila na dapat ay litisin daw sila sa Pilipinas o sa local court. Yan po ang pinipilit nila. Sila ay Pilipino at sila ay nakahandang humarap sa Filipino court o local court para depinsahan ang kanilang sarili. Ay ang problema po dyan ay yung mga pinagpapatay nila, yung mga kaanak nun o mga kaanak ng mga biktima ay ayaw na pong humarap sa local court. Ayaw nang dalhin ang kaso sa Philippine jurisdiction kasi wala na silang tiwala. Wala din daw mangyayari. Hahayaan lang nila. Diyos na lang ang bahalang humusga. Yun po ang karaniwan naririnig natin sa mga kaanak na mga biktima. Hindi na kami pupunta sa korte. Bakit po lolo o bakit po tito o bakit po kuya hindi na kayo pupunta sa local court? Ay wala din mangyayari dyan, iho. Ganun ang sagot nila Kasi nga mga tao ay naniniwala na tumatanggap ng suhol ang mga korte natin. Hindi naman siguro lahat, pero ganun ang general assessment po Yung kaso ni Jinggoy Estrada, hindi ba? Na-dismiss yung kaso din ni Bong Revilla after 10 years o after how many years nung nakaupo na si Duterte, ayun na, nangawala na yung mga kaso. Hindi ba? Ganun po At kasama po yan at mahalaga po ang desisyon ng mga judges kasi kasama yan po sa judicial system. May prosecutor, hindi ba? May judge. At mayroon ding inapi
may nang-aapi, hindi ba? O may nagnanakaw, hindi ba? May ninakawan. O, ayan po eh. Pero kasama nga yung decision ng mga judges sa judicial system. Kaya nga po, hindi natin masisi ang Panginoon. At bakit naman natin sisisihin ang Panginoon kung sasabihin niya na mga judges, sinabihan niya po mga judges huwag kayo tanggap suhol, di ba? Dahil ang suhol o ang mga gift o kung ano man ang tawag dyan, mga pabor, ay nakakabulag ng mata. At nakaka-alter ng deklarasyon ng mga judges. Naa-alter po naiiba ang mga narration, hindi ba? O ang mga pinaglalaban nila. Naiiba po Tingnan niyo po si Martires, hindi ba? Hindi pa judge yan ombudsman lang. Pero galing sa Supreme Court, naging judge din siya. Prosecutor ka, tapos sasabihin mo walang batas na makakapagpatino sa tao? Bakit mo sasabihin yun ay prosecutor ka? Hindi ba? Ganun po naa-alter ang narration o ang content. Kung mga content creator man sila yan, naiiba ang content nila. Kasi nga dyan sinabi nga ng Panginoon, sa pagtanggap po ng gift o ng suhol o kung ano man ang tawag dyan, nabubulag ang mata o nakakabulang ng mata at nakaka-alter ng narration o ng mga content. Di ba? Ayan po, Kaya nga, ang masasabi ko po dito kay Bato de la Rosa at kay Duterte, ayaw na po dalhin dyan ng mga tao, yung mga biktima. Ayaw nang dalhin. Ang gusto nila, doon na sa yung hindi nababayaran o hindi tumatanggap ng suhol o kaya yung neutral ground. Kasi hawak na nila wala na nga pag-asa nga ang mga maliliit na tao magnakaw lang ng mangga, nabibilanggo po hindi ba? Ay pero ito, pumatay po sila Yan At hindi naman natin sila masisi kasi mayroon silang pulisya noon. Ang policy ni Duterte noon, ang pulisya niya ay patayin ang mga adik para gumanda ang bansa. Ay adi, yan ang ilaban nila. Yan ang dalhin nila doon sa ICC. Yan lang. Hindi ba? Baka manalo sila. Hindi ba? Pero palagay ko hindi Hindi sila manalo kasi nga ang Panginoon po pinagpapatay na mga tao noon dahil sa kasamaan ng tao sa Genesis 6, chapter 6. Nung kapanahunan ni Noah, ang sabi ng Panginoon, all the intent and imagination of the man is evil continually. So, I will blot out human race from the face of the earth. But Noah find favor in the eyes of God. Ayan po, favor lang po. Kung nakakuha ka ng favor sa Panginoon, yun. At 8 kaluluwa ang naligtas. Hindi ba? Pinagpapatay na po ang mga tao noon. Pinagpapatay na. Nung kapanahonan ni Noah, 8 tao lang ang natira. Gumanda ba? Wala na bang nagnanakaw? Ay ito nga may nagnanakaw pa Mga pastor pa nga ito, si Joel Villanueva Hindi ba? Tatay niya pastor Siya nagpapastor din ata ito Pero nagnanakaw pa rin, hindi ba? Kaya hindi uubra ang papatayin ang tao. Hindi po uubra yan. Pero sige, ipagpalagay na nauubra, adi yan ang ikatuwiran nila sa ICC. Hindi ba? Ikatuwiran nila, pero alam nila mali Kasi nga hindi nila ginagamit ngayon po, hindi ba? Ayaw nilang gamitin. Ang gusto nilang gamitin, local court ang maglitis sa kanila.
ay hindi po pwede yan. Kasi nga, ayaw na din dalhin dyan ng mga biktima. At yan nga ang pinangunahan ni Trillanes. Si Trillanes na mismo ang nagdala doon. Inipon niya yung mga tao na nagko-complain, kinuha niya ang mga testimonya o mga signature o kung ano man dyan, mga grievances siguro yan, at siya ang naghatid doon sa ICC. Ayan po. Of course, may kasama siyang abogado dyan, hindi ba? Oh. Pero nag-recant ata yung abogado na after a while namatay. Ewan ko sino na yung abogado na yun. Pero andun na yung kaso. Kaya nga, doon na sila haharap yan. Ano po ang gusto ni Bato de la Rosa? Dito siya litisin sa Pilipinas. Dyan pala sa Pilipinas. Ay simpre, alam naman nila siguro na ang mga judges natin ay nababahiran ng tumatanggap ng suhol. Ayan nga siguro. Kaya dyan nila gusto. Wala na akong nakikita na dahilan bakit gusto nila dyan Hindi ba? Oh. At ganun din si Duterte. At pati si Kibuloy yan din Hindi ba? Kasi nga nilalapitan daw sabi ni Kibuloy Ang sabi niya kay Duterte noon, nilalapitan ni Duterte ang dapat lapitan, hindi ba? O kinakausap ang dapat kausapin, hindi ba? O testimonya po ni Kibuloy yan. O ayan na nga siguro, hindi ba? Umaasa sila na kayang kausapin ni Duterte, yung mga judges. Ay pwede nga siguro. Pwede. Pero mayroon pong mas makapangyarihan kisa sa tao. Ang Diyos po. Ang Diyos kaya niyang gawin yan. Kaya niyang gumawa ng paraan para hindi matuloy yan. At ayan na nga, itinalaga na dyan si General Torre, hindi ba? Ayan na nga siguro. Kaya ganyan ang nangyari. Pero ito po ang ito po ang Bible verse na isi-share ko sa inyo, bakit niluluko lang tayo ng mga attorney. Opo, niluluko lang tayo. Opo. Pag ganyan, nagigipit sila, ay ikwan nila, isasaad nila ang makabayan, hindi ba? Kailangan makabayan na ang mga tao ay dapat makabayan. Yun Yun ang sinasangkalan nila ngayon o ang reason nila. O, Pilipino daw dapat litisin ng kapwa Pilipino. O, nasaan ang pagkamakabayan daw Ay hindi po ganyan Hindi nga kayo ibininta nga ni Duterte ang ang Pilipinas sa China Hindi ba? Ang gusto ni Duterte, maging probinsya na tayo ng China. Ano ang makabayan dyan? Hindi ba? Sinira yung fishing vessel ng ating mga kababayan dyan. Sinagasaan ng barko ng China. Ano ang sabi ni Duterte? It is just a minor accident. Minor. Ay, ako po ay meron akong nag-usap kami nung kaibigan ko na yung kapitan ng barko. Kaiskwela ko yan since elementary hanggang high school. Naging kapitan ng barko. Tinanong ko siya, ano ba kako yan? International law, sabi niya, pwedeng kasuhan yung kung iniwan nila yung mga tao doon. Mamamatay yun Yung mga mangingisda ay lalo na ganyan ay nasa gasaan nila ay dapat hindi nila iniwan. Yung nga lang kanya na nasiraan yung barko at humihiling ng tulong at hindi mo tinulungan, pwede kang kasuhan, sabi niya nung kapitan ng barko. Pero retire na siya ngayon. Nagsa-sideline na lang. Maliit na kanyang sahod ko ngayon. Kasi kasing edad ko yun magsi-68 na rin yun Ang alam ko nga 65 nagbabarko pa siya pero maliit na ang sahod niya. Sabi niya
sinisilanan na ako, sabi niya, kasi nga ay matanda na. Sa iba nga, 60, hindi na pwede. Ngayon ay, ito hindi pwede ang makabayan. Kasi nga ay, ito ang sinasabi ng Biblia. Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ. Ayan po, iisa ang Diyos natin eh. Ayan po, ang nakasulat. Walang Jew, walang Israel, o walang Greek. Sabi niya, walang lahing Israel, o walang lahing Greek. Walang slave, o walang kasi noon maraming slave po eh. O yung tao na may freedom. Wala yan. Hindi sinasaalang-alang yan. Walang male at saka female. Walang babae, walang lalaki. Iisa lang kasi yan ang bilang ng Panginoon. Opo, tao yan. Pero ngayon, ang ini-invoke, hindi ba? Ang rason ngayon ng mga attorney ni Duterte at saka ni Bato de la Rosa, kailangan makabayan ang mga tao. Kailangan makabayan ang mga Pilipino. Hindi nila payagan na litisin, hindi ba? Sa ibang bansa, ang mga Pilipino. Ay bakit hindi? Ay doon na nga dinala ang kaso hindi ba? At ito nga there is neither Jew or Greek sa mata po ng Panginoon. Ay bakit iimbok mo ikaw ay Pilipino ka, hindi ba? Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ayan po. Ang una kasi ay lalaki lang hindi ba? Kaya He created him. Pero yung him, naging female yun eh. Male and female, He created them. Nanggaling sa tadyang, hindi ba? Nanggaling sa tadyang lang ni Adan. Kinuha yung buto at ginawang female. Kaya wala yan, sabi niya. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Sino yun? Si Adan nga. Ngayon, si Eva naman, nanggaling naman dun sa tadyang ni Adan. Ayan po. Kaya nga, male and female, He created them. Iisa ang gumawa hindi ba? Romans 2:11. For there is no partiality with God. Ayan po. Walang favoritism sa Diyos. Wala. Kung nagkasala ka, paparusahan ka. Hindi ba? Hindi pwede na. Dito ako lilitisin. Hindi pwede yan. At yun na nga ang sinasabi ko, ayaw na nga ng mga biktima Yung kaanak ng mga biktima o yung mga biktima mismo, siguro mayroong hindi namatay mayroon lang nasugatan, hindi ba? O nabalda ayaw na nilang dalhin dyan sa local court. Ay bakit ito si Bato de la Rosa gusto niya dyan sa local court? Ayan nga ang nakikita kong dahilan dyan, madaling tumanggap ng suhol. Ayan po, wala nang iba For there is no partiality with God. Ayan po, sa Diyos walang favor. Walang favor. Walang kinikilingan. Acts 10:34. Si Peter po ang nagsalita nito. After a while, hindi ba, si Peter, sinabi niya ito dyan sa Acts, sa mga gawa. Ano ba yung mga pinaggagawa ng mga apostolis noon? Ito, naka-record, pati yung sinabi nila. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. Ayan po, ang Diyos ay nakita ni Peter at talagang siya ay naniniwala na totoo talaga na ang Diyos ay walang kinikilingan.
Ayan po. Si Pedro po ang nagsabi niyan, hindi ba? Oh. Colossians 3:25, whoever does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. Ayan po eh. Hindi ba? Kung nagkasala ka, ay harapin mo yan. Ha? Bakit gusto mo dyan lang parang si Kibuloy, hindi ba? Lahat ng kaso niya, doon ginaganap, o lahat ng asunto niya, doon nililitis sa Davao. O, ay nung nilitis ngayon dyan sa Pasig, adi talo siya, hindi ba? Ganun lang po yan eh. At ito naman si Bato de la Rosa, bakit gusto niyang litisin siya sa Philippine Court? O, ay siguro, kaya nilang bayaran. Hindi ba? Ayan lang po ang reason dyan. Kaya huwag po tayong magpabudol dyan sa ganyan. Wala pong kwan, wala, sa mata ng Diyos, pari-parehas lang na tao yan. Opo. At ang ginawa po, ang batas po, ay ginawa dahil nga sa mga transgression. Nakita na ng mga tao sa buong mundo na ay tika muna ay inaabuso na eh. Kaya gagawa tayo ng batas. Ayan nga, international nga yan po eh. Bakit? Ayaw nyo mong sumunod, hindi ba? O, the law was given or the law was made because of the transgression. Ang dami na kasi na ganyan eh. Yung hari, pumapatay lang eh. O yung presidente, pumapatay lang pumapatay. Kasi nga alam niya, hindi siya pwedeng kasuhan doon sa kanila. O kaya niyang bayaran yung mga judges. Kaya nga gumawa ng international court. Ayan na nga. Hindi ba? The law was added because of the transgression. Ang purpose ng batas ay para panagutin. Hindi ba? Ay ito naman si Bato de la Rosa. Anong gusto niya? O litisin daw siya sa local court. Ay baka dyan pa sa Davao, hindi ba? O ay ayan po huwag po tayo magpabudol O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.